Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong weekly reading for September 3 to 9. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo dito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga readings. Paalala lang na general reading ito. Kaya hindi po ito mag-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung anong sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, maaari pa rin ninyong i-claim po lahat ng positive energies, positive messages na mapipick up ninyo sa reading na to. Kung gusto nyo po, you can write them down in the comment section below. Thank you. So, Cancer, paunang mensahe ay Valley, deep personal strength and peace that assures success. Ayan. So, parang pakiramdam ko dito, kayo, ma-activate dito ngayon ang inyong inner strength dito, no? Parang yun ang magiging, ninyo, fuel, no? Para mapagtagumpayan ninyo ang mga bagay-bagay sa buhay, mga pinaglalaban ninyo, yung mga ganon. We have the energy of the courage journey, either physical or mental. So, may mental travel, no? Ang iba sa inyo dito, Cancer, maaring meron kayong pinagdidiskartehan, pinag-iisipan, maaring meron kayong pinaplano, yung mga ganon. So, it's all about thinking, no? Marami kayong iniisip ngayon na sitwasyon, siguro iba't ibang klase yan, depende sa inyong kalagayan sa ngayon. For others of you, maaari din naman na literal na physical journey yan, no? Yung travel talaga, na kayo ay talagang aalis, babiyahe, yung ganon. So, maaring may mga ganong sitwasyon. What else? We have broken ring, parting of the ways in either romance or business. So, may paghihiwalay, no? Para sa iba sa inyo, merong paghihiwalay, kaya siguro may mental travel, no? Marami kayong iniisip, marami siguro kayong pinag-iisipan sa ngayon, what are you going to do next, no? After ng paghihiwalay na to, kasi maaari yung hiwalayan na to is sa relasyon, no? Sa love and romantic relationship, or paghihiwalay ito ng business partnership, no? So, may mga ganong sitwasyon. So, it's not going to resonate with everyone, so just take as it resonates po, Cancer, okay? We have courage. Ayan. So, meron tayong personal strength and we have courage. So, talaga naman, this will be activated. Yung inner strength ninyo and courage will definitely be activated around this time dahil nga sa sitwasyon na ito, no? So, ito yung pinagdadaanan ng iba sa inyo ngayon. Cancer na mga may separation na mangyayari. Kaya naman, kailangan ninyo dito ng iba yung lakas ng loob, tibay ng dibdib dito in order for you to get through this, no? Kung ano man yung sitwasyon, whether business partnership or love and romantic relationship yan na mag-i-end. So, we have trust in the, trust in God, trust in your life's journey, because kahit ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, masaya man or hindi, may paghihiwalay man or pagpapasok sa isang partnership, that is a part of the divine plan, that is part of your life's journey, kumbaga. Kasi lahat naman ng nangyayari sa buhay natin, diba, that is according to the divine plan. Kaya magtiwala lang kayo, because maybe this person na magiging kahiwalay ninyo or hihiwalayan ninyo or kung sila man na makikipaghiwalay sa iyo, whatever the case may be, basta yung separation na yan, that is part of your plan, of your sacred plan, no? Parte yan ng
ng plano ng Panginoon para sa inyo. Maybe ngayon, no, now is the time na maaring natapos ng mission mo sa Kanya at natapos na din yung mission niya sa iyo. That's why it's time to part ways na, 'di ba? So maaring ganoon ang sitwasyon. Kaya magtiwala ka lang, no? Magtiwala ka lang, mag-surrender ka lang sa divine universe. Kasi kung saan ka ngayon patungo, no, maaaring yan ang inyong destiny na, 'di ba? Kung saan ka man ngayon dadalhin ang agos ng buhay, that is where you need to be at this time, no? Kasi sometimes yung mga pinagdadaanan nating struggle sa buhay, challenges in life, yan ang nagdadala sa atin sa best situation sa buhay natin, 'di ba? So let's take a look for more messages for Cancer. We have wonders. Ayan, wonderful events are coming in sa buhay ninyo, Cancer. So talaga naman yung paghihiwalay na yan, there is a blessing coming in, no? After that, merong mga magagandang pangyayari, miraculous and wondrous events na magaganap sa buhay ninyo. Maaring Cancer, yung paghihiwalay na yan ay magbubukas ng bagong pinto sa buhay ninyo for better situations, no? Maaring makakuha kayo dyan ng mas mabuti or mas magandang kapartner sa trabaho, sa negosyo, yung mga ganun, or may mga ibang opportunities na magbubukas para sa iyo na talaga namang yun ang para sa iyo at this time, diba? So what else? We have family. Ayan, so maybe ang iba sa inyo ngayon is going to focus on family matters, no? Maaaring may sitwasyon talaga dito, no? Maaaring this is mag-asawa, no, na maghiwalay dito. Maaaring ganon. Kaya you are going to focus on your family right now. What is going to be ang nararapat ninyong gawin para sa inyong mga anak, kung merong mga anak na dito na involved, no? Maaari din na yung family na to is maaaring magwe-welcome kayo ng bagong miyembro ng pamilya dito for some of you, no? So this is not going to resonate with everyone as well. Just take as it resonates. But it feels like to me dahil meron tayong courage and personal strength there. So really, no? Merong pamilya dito na talagang siguro merong parents na is going to part ways talaga, kaya't iba yung tatag ng dibdib at tibay ng kalooban ng kailangan ng buong pamilya dito sa sitwasyon na maaring pinagdadaanan ng iba sa inyo. We have grieving. Ayan, so talagang merong kalungkutan dito na mangyayari sa inyo, no? Or maaaring mangyari, because this is not going to resonate with everyone. So as I always say, just take as it resonates po, okay? So talagang yung paghihiwalay na to ng parents dito, ng mag-asawa dito, ay talaga namang it's going to create so much grief for the family, for the children, lalong-lalo na kung meron mga bata dito na involved talaga, no? So yun ang aking napipick up dito. For others of you, Cancer, maaari din na this is your loved ones who passed on the other side trying to connect with you, no? Maaring may mga panaginip kayo dito na mensahe yan sa inyo ng mga loved ones ninyo na nasa other side na. Maaari din na may mga symbols, may mga signs kayo na nare-receive, no? Amoy ng mga candles, no? Scents na familiar sa inyo na maaaring ginagamit ng inyong mga loved ones na nag-passed on the other side, ay maaaring naaamoy ninyo. That is a sign, no, that your loved ones na nag-passed on na is communicating with you, Cancer. So maaaring may mga ganong sitwasyon ang iba sa inyo sa ngayon, we also have home. Ayan, you know what, Cancer, talagang maaring mayroong mga pinagdadaanan talaga ang iba sa inyo dito, no? Sa ninyo buhay pamilya. Kaya parang malungkot,
malungkot ngayon ang tahanan ng iba sa inyo, Cancer. Okay? Lakasan ninyo ang inyong loob at magtiwala lang kayo. We have the trust card. Magtiwala lang kayo na kung anumang bagyo ang dadaan or dumadaan sa buhay ninyo sa ngayon, matatapos din yan. Kasi kahit nga super typhoon, di ba, tumitigil din, lumilipas din. Kaya, ganun din ang mga challenges sa buhay natin, no? Lilipas din yan, you'd be able to get through that. You know, kailangan mo lang na magdasal, magtiwala sa Panginoon, mag-surrender kayo. I-surrender ninyo ang lahat ng concerns ninyo sa divine universe, sa iyong mga angels and spirit guides, because hindi kayo papabayaan, no? That is part of your life's journey. Malalampasan ninyo yan. Walang challenges sa buhay na hindi natin napagtatagumpayan, 'di ba? Kaya you will get through that, okay? That is just one of those life's hiccups, no? Yung mga humps and bumps na kailangan nating pagdaanan sa buhay. Isa lang yan. Kaya, malalampasan ninyo yan, Cancer. Malalampasan ninyo yan, okay? Magtiwala kayo at lagi lang magdadasal. Okay? Laging magdadasal. Kasi, kung yan ay magtatapos na, ibig sabihin that is no longer, for your highest good. Kaya, kailangan magtapos na. No? May sakit, of course, may sakit, normal yan. Pero, you'll get through that. At di ba may kasabihan na there's a rainbow after the rain. Kaya yung maulan na to, yung bagyo, malabagyong sitwasyon sa buhay ninyo na pinagdadaanan ninyo, kung ito ang inyong sitwasyon, titila din yan, and the rainbow will show up when the rain stops. Okay? At yun, giginhawa kayo, magiging masaya na kayo, makakapag-move on na kayo sa buhay ninyo. Okay? So just always hold on to prayers, to your faith, to your hope that everything is going to be well. Okay? We also have Four of Swords. Ayan, stressed out na si Cancer. Dahil siguro sa inyong sitwasyon, you are, kumbaga, parang emotionally battered, no? Ang iba sa inyo dito, masyado na kayong nahihirapan, masyado na kayong masakit ang nararamdaman ninyo sa inyong kalooban, yung mga ganon. So, it's time for you to rest, okay? Kailangan ninyong mag-isip-isip, kailangan ninyong ibalik ang balanse sa sarili ninyo so that you can think better, you will feel better, at mas makakapag-concentrate kayo, magiging magaan kahit papano ang inyong mga nararamdaman, Cancer. Okay? So, you need to rest. Kumain kayo sa tamang oras. Mag-self-care kayo. In other words, Cancer, self-care. Okay? Para maging healthy kayo. You need to be on top of your health. Kung ganito ang inyong sitwasyon, dito ang pinanggagalingan ng ninyo, ng paghihirap sa ngayon sa kalooban, you need to at least take care of your well-being, take care of your physical health, dahil kailangan ninyo yan, labanan ng stress. Okay? We have 8 of Cups. Ayan. So, you are walking away from something dito. Maaring ikaw yung nakikipaghiwalay dito. Maaring ikaw yung sumuko na. Dahil kung ano man yung iiwanan mo dito, you feel that there is nothing there for you. It is not, kung ano man ang sitwasyon mong iiwanan dito, it is not for your highest good anymore. It's no longer for your best interest. Kaya kahit masakit, you're going to decide to let go. No? You are going to decide to go, move forward, move on with your life for, para sa ikakabuti mo, para sa tahimik mo, yung ganon, for your safety, yung mga ganon. Kaya, change is very imminent dito, change. And where you are going, Cancer, that is where you need to be at this time. Diyan ka patungo. You are divinely guided. May star sa taas. So, yung star, symbolizes enlightenment, clarity, guidance, no? That is divine guidance. Kaya it feels like to me na ginagabayan ka ng Panginoon dito, no?
ano to, divinely orchestrated. Ang mga ganap na to sa buhay ninyo, Cancer, this is all divinely orchestrated. At ginagabayan ka ng Panginoon dito kung saan ka dapat pumunta. No, parang yung path na kailangan mong lakaran dito is being shown to you. Yung parang nagliliwanag ang daan na yan na dapat mong puntahan, no? Because that is where you need to be at this time. Yung parang ganon, ano? Talagang ginagabayan ka na doon ka papunta, no? Yung ganon. So, it is extremely important for you, Cancer, to listen to your intuition, no? Listen to your intuition and take note of the signs, symbols, omens, synchronicities na pinapakita sa iyo ng Panginoon, because that is the divine guidance as well para sa iyo. Because parang ang bigat, no? Mabigat ang pinagdadaanan ng iba sa inyo dito, Cancer. Kaya, bless your heart, Cancer. Trust in God, trust in your angels and your spirit guides, dahil ano man ang pinagdadaanan mo sa ngayon, you know, makakarating at makakarating ka doon sa dapat mong puntahan. And where you are heading dito sa Eight of Cups energy, you are heading towards light, you're heading towards happiness dito, no? You would be able to build a happy home muli, Cancer. Okay? If this is about separation talaga ng pamilya, no? Ng mag-asawa, you would be able to create happiness muli para sa sarili mo at para sa mga anak mo kung merong involved dito na mga anak. Okay? So, yan ang akin na pipick up dyan. Tignan natin kung ano pa ang ganap. Final message ni Cancer, the Hermit energy. Ayan. So, maaaring you are dealing with Virgo person dito, Cancer. Or maybe merong tumutulong sa'yo dito na Virgo person. Maaari din na yung taong hihiwalayan ninyo is a Virgo. Maaaring ganon. Or maybe you have a strong Virgo placement sa iyong chart din, no? It could be that as well. You know what? With the Hermit energy, may mga gabay talaga na gustong iparating sa iyo ang divine universe. Kaya this is a wake up call for you, Cancer, lalong-lalo na kung hindi kayo nagkakaroon ng panahon, ng oras para mapakinggan kung ano ang divine guidance sa inyo, because you are busy, ang daming laman ng isip ninyo, madami kayong iniisip, madami kayong pinagdidiskartehan sa ngayon, you know. So this is a wake up call for you na make time, Cancer, to listen to what your intuition is telling you. Okay? Dahil meron ditong gabay ang Panginoon na napakahalaga ninyong malaman, napakahalaga ninyong sundin. No? So, yun ang akin na pipick up dito. So, good luck, Cancer, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.